Napakatindi pala nitong issue mga kaibigan dito sa 1.4 billion pesos na project ng OWA under nung tinanggal na si Arnel Ignacio. Inexpose na po ni Secretary Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers. Marami pala silang investigasyon at meeting. Talagang hindi may paliwanag ni Arnel Ignacio kung bakit niya binaliwala, hindi kinonsulta ang board. At ang matindi rito, na ilabas na pala yung pera ng bayan. Yung pera ng mamamayan, kasi nasa ilalim po ng General Operation, National Budget, ang ginastos dito. At nagkaroon na din po ng titulo ng lupa na i-transfer na. Yung lupang, pinag-uusapan. At alam niyo po ba na ito pong mga DDEBs, DD-sheet, DD-list, ginagamit po ang issue na ito ni Arnel Ignacio. Ni Arnel Ignacio sa ginagamit nila na ito daw kaya daw po sinibak si Arnel Ignacio ni PBBM dahil daw po kokonti ang nakuhang boto ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa mga OFW. Yan po yung nababasa ko sa mga comment section. Meron din namang ilan na mga mabababaw ang sinasabi, ay DDS kasi si Arnel Ignacio kaya pinag-iinitan. 'Di ba? Yan po yung mga mga dahilan, mga palusot ng mga makikitid. Yan po ang mga palusot ng mga hindi po muna nakikinig kung ano ba ang nangyari, ano ba ang ginawang violation, ano ba ang ginawang kasalanan ni Arnel Ignacio, kaya po ito sinibak ni PBBM. Eto na lang, sige, yan natin, kunwari talaga, DDS talaga si Arnel Ignacio. Kasi ako, hindi naman ako, kumbaga sa akin naman, dating tauhan siya ni Digong, ngayon ay tauhan siya ni PBBM, di ba? Para sa akin, ang loyalty naman siguro ni Arnel Ignacio ay kay PBBM na. Kasi nga, syempre, di ba, siya na ang ating presidente at siya na ang amo ng ating dating OWA administrator na itong si Arnel Ignacio. Ngayon, bakit noong 2022, around August, ay kinuha siyang tauhan ni PBBM? In the first place, kung alam ni PBBM at si Arnel Ignacio ay dati siyang general manager ba o basta hindi pa siya yung pinaka administrator ng OWA, inappoint siya as pinakamataas na leader ng OWA around August 2022. Kung hindi ka tiwa-tiwala si Arnel Ignacio, tingin niyo ba kukunin pa yan ni PBBM? Siguro dahil nga maganda ang nagawa ni Arnel Ignacio noong si Digong ang presidente, noong sila ang nagpapalakad ng OWA nung termino ni Digong. Kaya naisipan ni PBBM, okay to, maayos to. So kinuha. Tingin nyo ba? Eto na. Paabutin pa ni PBBM ng 2025 kung si Arnel Ignacio ay hindi po maayos magtrabaho at siya'y purong DDS na wala siyang ibang inisip kung hindi ang interes ni Digong. Tingin nyo ba patatagalin pa yan ng 3 taon sa termino niya o sa kanyang pwesto sa OWA? Siyempre hindi na. Diba kung makikita naman ng ating Pangulo at ng kanyang mga iba pang mga tauhan sa gabinete na, ay teka, ba't puro Digong to? Puro Duterte legacy to? Puro kabutihan para kay Digong to? Teka, tanggalin na natin to. Hindi na patatagalin po yan sa pwesto. Diba? Actually, September 2024 pa po nagkaroon ng anomalya sa bentahan po ng lupa. Ano na ba ngayon? Mayo na. September, October, November, December, January, February, March, April, May. 8 buwan po na nanatili pa sa OWA etong si Arnel Ignacio. Inimbestigahan.
Kaya lang, nung talagang after po ng ilang buwan talaga na hindi na po maipaliwanag talaga at hindi po makitaan ng kumbaga reasonable magandang rason itong si Arnel Ignacio, doon na po napilitan ng ating Pangulo na sibakin na siya sa pwesto para po mabigyan ng daan ang isang masusing investigasyon dito po sa kanyang issue na kinakaharap. Hindi po siya agad-agad sinibak. Binigyan pa rin siya ng pagkakataon na maayos ang mga problema at maipaliwanag sa Board of Directors at sa DMW kung ano po ang nangyari sa 1.4 billion pesos na pera. So ngayon, meron pong violation. Hindi po dahil DDS si Arnel Ignacio, kaya po sinibak ni PBBM. May violation, merong malaking pera ng mga OFW ang involved at hindi po maipaliwanag kung ano po ang nangyari. At hindi po siya kumonsulta sa Board of Directors. So yun po ang naging dahilan ng pagkakasibak ni Arnel Ignacio. Hindi po totoo na dahil siya ay DDS, dahil daw po walang gaanong nakuhang boto ang mga senatoriables ni PBBM sa mga OFW, kaya po siya sinibak. So, tanggalin yung issue na yon. Ang tutukan natin kung ano ang nangyari sa pera ng taong bayan, pera ng OFW, 1.4 billion pesos po ang pinag-uusapan dito. Mas malaki pa sa 612 million pesos na kinu-question at naging grounds for impeachment ni Sara Duterte. Mas masahol pa po ito kay Sara. Kasi ito po ay 1.4 billion pesos. Ito, pakinggan po niyo itong interview at pahayag ni Secretary Kakdak. Hindi talaga siya natuwa dito sa nangyari ito dahil may paglabag sa batas at walang hindi dumaan sa board ng OWA. Ang lupit nito, grabe. El Ignacio. Well, higit kumulang nakapag-apat na pagpupulong tayo sa OWA Board of Trustees patungkol dito sa transaksyon na ito at nakapag-ulat na rin ako sa ating Pangulo at alam natin na ay removal from office, hindi resignation at alam natin na may mga patuloy pa kaming pagkakalat ng mga detalye para magsampa ng kaukulang kaso sa tamang ahensya o sa ngayon ng gobyerno. So, yan ang sinasagawa ngayon. At ang alam natin ay merong walang pagsagawa ng impormasyon, pagbibigay impormasyon at paghahanap ng approval o otoridad mula sa OWA Board of Trustees nitong land acquisition deal na ito na 1.4 billion pesos. Opo. Konting detalye lang po, ano ho ba itong lupang ito, saan at para saan ang plano ng OWA? Pansarili ho ba ito ni Ignacio? Ito ay plano niya para sa isang tinatawag na halfway house o accommodation sana sa mga OFWs bunsod nung nangyaring pandemya kung saan maraming umuwi na OFW. Pero ang punto nga dito ay kung sana dito sa pangunahing aspeto na to, pangunahing panukalan nito ay nakonsulta man lang ang board, ay napayuhan siya na hindi nararapat na magkaroon ng ganitong malawakang proyekto kasi nandiyan ang private sector para magbigay ng akomodasyon sa napakaraming posibleng OFWs na umuwi kung meron mang national or global emergency. Kaya pangunahin dito kasi may mga at least 6 na aspeto na hindi na konsulta ang OWA Board of Trustees at yan ang unang-una. Yung aspeto ng mismong proyektong pagmumulan. Sana nagkaroon ng karampatang payo sa kanya. Opo. Meron ho bang perang nailabas o meron ho bang perang nakuha si dating OWA Administrator Ignacio? Dito sa hindi pagkonsulta sa board, merong pera na
lumabas, no? Mula sa So, bayad na. mula sa Kaban ng Bayan, mula sa General Appropriations Act. Ang pangalawa kasing bagay dito yung originally for repatriation ito eh. Oo. At ginawang pagbili ng lupa at yun mismo ay dapat din ay sagawa ang konsultasyon sa board, no? Kasi board Bawal na yun. nag-approve Opo. ng budget. Opo. Naku. So 1.4 billion pesos ang lumabas. Lumabas na. Pero meron pa mga aspeto kasi 1.4 billion, nailipat na ang titulo. Nalaman na lang namin, Iga, nung linipat na yung titulo Wow. sa pangalan ng Republic of the Philippines. Opo. So, yan yung matindi, ano ha? Nalaman ng Secretary Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers na nailipat na yung titulo doon sa nakabili o doon sa pagbili ng lupa. 1.4 billion. Tapos ginamit yung pera sa under General Appropriation Law, National Budget, ginagamit yun sa pagpapauwi ng OFW. So, mali na yung paggamit, mali pa yung pagkabili. Alam nyo kasi, ang budget sa General Appropriation Law, kung saan naka-specific kasi yan eh. Kung saan gagamitin yung budget na inaproba ng Kongreso, dapat doon mo gagamitin. Pag yan ay inilipat mo sa ibang paggagamitan, anti-graft na yon. Ay ito, gagamitin sa pagpapauwi ng OFW, ibinili ng lupa. At yung pagkakabili ng lupa, okay, ay hindi naman ho kinonsulta yung board. So, naibayad na yung 1.4 billion na mali ang pinagamitan, mali ang pagkakabili, totally lahat mali. So marami na palang meeting ang ginawa. At pinaliwanag na kay Ignacio na maling-mali ang kanyang ginawa doon. So kung kumita si Ignacio, hindi natin alam. Kung nangomission, malaking pera yan. 1.4 million, so nasa mga 140 million. Ang komisyon kung 1% pa lang o 10%. Kung nangumisyon po, etong si Arnel Ignacio, hindi natin alam kung yan ba'y normal, kung yan ba talaga talagang nangyayari, di ba? Pero kung yan ay merong intensyon na pagnanakaw, intensyon na kumita, bukod sa kanyang sahod bilang OWA administrator, di ba? Talaga pong dapat na maimbestigahan si Arnel Ignacio. At kung siya po ay merong kinita at ito illegal at ito po ay hindi naaayon sa batas, nako, plunder nga po yan at dapat po talagang maipakulong itong si Arnel Ignacio. Sana lang hindi siya magtago dahil nakita naman natin na ang mga DDS po basta nakasuhan, basta po mga merong mga kinakaharap na issue ay bigla na lang pong naglalaho kung hindi man na magtago dito sa ating bansa. Lumalabas at nagpupunta sa abroad kung saan doon ito magtatago. Diba? Sana hindi ito gawin ni Arnel Ignacio at huwag niya na lalong dungisan ang kanyang pangalan at harapin niya ang mga asunto na kakaharapin niya. Ipaliwanag niya ng maayos. Diba? Kasi ito ay pagkakataon din para sa kanya para malinis niya ang kanyang pangalan. Kaya pera ng national government, pera ng galing sa General Appropriation, ibibili mo ng lupa, ay yun ay inilagay sa OWA para gamitin sa pagpapauwi in case na mayroong emergency ang OFW. Ay paano na pagka biglang nagkaroon ng problema ang OFW? Hindi sila makakauwi. Dahil walang pera, nagamit, ay bayad na. So katakot-takot pong kaso, napakaraming kaso. Yung paglabag sa national budget, isa yun. Anti-graft yun. At yung pag-ugnayan, pagbebenta ng walang consultation at walang approval ang board, napakabigat na kaso. Alam niyo, pag napatunayan pang nangumisin yan, plunder po yan. Non-bailable offense. Ito ho si Arnel Ignacio ay dating identify sa mga Duterte. Executive Director po yan ng OWA bago dumating ang Marcos administration noong 2022. Tapos noong 2022, na-promote siya, ginawang administrator ni Pangulong Marcos. So talagang dating DDS yan. Ayan, sumabi. Ang laking problema nito. Anti-graft yung paggamit ng pera dahil kasi ho, identify po yung budget ko saan galing at saan gagamitin. Hindi itong ginamit. Pero ipagpapagawa, bumili ng lupa, para ipagpagawa daw ho ng pwedeng tuluyan ng OFW. Ay sabi ni Secretary, ang daming private sector, ang daming mga hotel, ang daming nagbo-volunteer o nagpapa-open na pwedeng tulungan temporary, tulugan ng OFW. Bakit kailangan bumili ng ganyang kalaking lupa at ganyang kalaking project without approval ng board?
Naku, antindi. Kaya nung malaman daw ng Pangulo, kaagad-agad ang utos at ginawa, sibakin, imbestigahan at kasuhan. Hindi totoong nag-resign itong kilalang DDS na si Arnel Ignacio. Artista. Nung unang na-interview ko nung araw ito, bilib ako rito, magaling, masipag, matalino eh. Pero mukhang, bakit ganito? Nagdesisyon na siya lang at hindi kinausap ang board. Ano, natukso sa pera? Natukso ba sa 10% o 20% o magkano? Ang problema ngayon, hindi na sigurado kung mababawi pa yung pera. Dahil nailipat na eh. May titulo na eh. Nailipat na ho yung pangalan ng lupa. Nabayaran na. Paano ibabalik yung lupa? Paano ibabalik yung pera? Paano? Ay, naku, ang laking problema. Yan ay isa sa korupsyon. Anti-graft yan. At pagka umabot sa 50 hanggang 100 milyon ang perang involved dyan na pwedeng komisyon, plunder po yan. 1.4 billion pera nating lahat. Mukhang maling-mali ang pagkakagamit. Any comment, reaction, malaya po kayo. Iyon ang malaking problema. Paano kung magkaroon ng biglang emergency at daan-daan, libo-libong Pilipino ang kailangan pong pauwiin ng OWA o i-repatriate ng ating bansa? Naku po, OWA ang mangangasiwa niyan. Saan na ngayon kukuha ng pera? Kung etong 1.4 billion ay nakalaan para sa mga repatriation, nagastos na po sa pagbili ng property. Na pagtatayuan daw po sana ng mga tirahan ng mga OFW na yung mga katulad yan, yung mga biglang pinauwi, yung mga biglang hindi natuloy ang biyahe, diyan daw po igugugol yung pera na yon at gagawa nga daw po ng parang hotel para sa mga OFW lamang na nagkakaroon ng ganitong problema. Pre-board and lodging po. May libreng tirahan, may libreng pagkain. Magiging maganda daw ang amenities. Pero, sabi nga ni Hans Leo Kakdak ay hindi naman ito kailangan. At ito daw po ay kayang-kayang i-provide ng mga private company at ng mga agency na nangangasiwa sa mga OFW. Nako, so eto, abangan natin ang update dito sa kaso na ito ni Arnel Ignacio dahil sigurado ko nagagamitin po ito sa pamumulitika. Gagamitin po ito sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos para po i-justify na si Arnel Ignacio ay walang kasalanan at pinag-initan lamang at ginawan lamang ng kwento dahil ito'y DDS. Pero diba, tignan po natin ang tunay na pangyayari. Pag-aralang mabuti ang issue at wag po kuda ng kuda, ngak-ngak ng ngak-ngak agad-agad ang mga DDS na ibibintang pa na kaya daw po etong si PBBM ay sinibak si Arnel Ignacio dahil natalo ang mga taga-alyansa sa boto ng mga OFW. So hindi po ganon kababaw ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung inyo pong susumahin, September pa last year po nagkaroon ng ganitong anomalya. So kailangan lang po talaga nasibakin si Arnel para sa mas malalim na investigasyon. So lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa yung video na aking nireaksyonan. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.